Okay, today is 11, February 11, 7 a.m. Dala ko na yung gamit ko, dala ko na yung maleta. We're gonna go to work na muna. Tapos nun, grab na lang siguro papuntang airport. So, palit lang ako ng damit. Quick change, no? Get travel ready. Pagkatapos nun, bala na. So, nagdala din ako ng just in case, nagdala ako ng damit kasi for travel para kung sakaling papalit ako sa airport or kung hindi din sa layover papalit pero baka doon sa airport. It's already 5:45. Nag-clock out na ako kanina and we're en route na pupunta sa airport. So yung arrival, yung flight is alas 11 and I figure given lang the way things are dito sa Pilipinas, better na napunta tayo na maaga na. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit dinala ko na yung maleta dito sa office. Para diretso natin. Grab is almost here, 8 minutes away, and baka doon na muna ako magantay sa labas. Let's do it. So for the first time in 2025, I'm here at the airport. Yeah, to many more. Sige. Thank you, boss. Thank you. Thank you, sir. Ingat. Sige. Ang una ko dapat gawin ay, well, of course, check-in. Pero, pasok muna tayo. Hanapin natin yung flight. Pagkatapos ay probably get dinner bago kanyang lahat. Papalit din ako ng euro sunod. Daming tao. Kaya today's a Tuesday. Madami na itong pa-fly up. We're flying Emirates nga pala, so there it is. Hindi pa naman bukas yung gate, so I figure punta naman tayo sa baba. Probably get some dinner, I guess. Or probably a small snack. Yung last na kain ko kanina is nung pumunta ako ng Jolly Jeep kay Mami Elsa. So ngayon, ako ay may oras pa para kumain. Yeah, let's do that. Dito ako ngayon sa Max dahil kasi ang haba ng pila dun sa Chowking. Understaffed eh. Nakikita ko parang isa lang yung take ng order tapos ang daming mga nasa kitchen. Or ang daming order sa pumapasok sa kitchen, pero ang isa, parang isa lang naglalabas, tapos may isa pa na parang nagbabas out. I feel minsan sa mga ganito, lalo na pag short stop kayo sa mga ganitong branches, medyo mahirap talaga mag-abol. May isa na nga doon na parang nag-a-irate the customer nagpo-complain kung bakit ang tagal. Sa mga ganitong bagay talagang pasensyahan lang. Kaya napili ko din yung Max kasi katabi lang siya, and it's better for me to get a pre-flight meal na siguro late today. Dahil kasi I'm not sure kung ano yung magiging kasamang meal mamaya ng Emirates. Dahil kasi we're going to be flying business class lang. So most probably yung pagkain na if ever may kasama will probably be like a sandwich. Ganun. Since medyo mahaba flight natin, 17 hours. Thank you. Medyo mahaba yung maging flight natin, 17 hours. So if ever kasi maging next na kain ko will be dun sa layover dun sa Dubai, and since I'm going to be there at around 4 AM, baka hindi pa ako or hindi ako makakagad makakainan. Who's to say, may bukas, diba? I have no idea kung 24 hours din ba yung mga kainan dun, pero considering it's Dubai, siguro. So ngayon, kumuha lang ako ng kumuha ako ng chicken meal kasi dahil I was looking for yung chicken dinner dito sa Max, and parang wala na ata siya. Kaya kumuha lang ako ng chicken meal tapos kasi I was looking for rice, something feeling bad. Kumuha lang ako ng promo nila na
sizzling na tofu with rice. So, it's going to be like my meal na for the whole night. Yun pala, so pagkatapos kasi nito, ang gagawin natin, pagkakain, we're gonna go to sa bayaran ng pyesa, yung travel tax. Pagkatapos nun, check-in na tayo kung pwede na. And since it's almost 7 pa lang naman, 7:30, since nandito naman ako sa loob ng airport, wala naman siguro problema. If ever kasi, ang i-anticipate natin is yung haba ng pila sa immigration if ever, of course, sa check-in. So, hanggat maaari, gusto natin na marami tayong liliwin, kumbaga. Maraming liliwin. Hindi baling magantay na matagal lalo na doon sa may gate kaysa sa immigration ko pa lang tapos final call na sila. Learned it the hard way. Yeah. Lalo na yung parang mga first hand experience ng mga magpapasing, parang tiyatong ko pwedeng sumingit sa unahan. Kaya kasi doon na sila mahigit sa immigration. Yeah. Anyways. Ang haba na ng pila para dito sa check-in. So, buti lang pala kumain na rin ako beforehand. So, siguro plus minus 30 minutes. Yeah, 30. Pagkatapos nun, yung mga susunod na steps. Pinalipat kami ng ibang counter. Kung tutusin mo, efficient din, no? Bottleneck lang talaga dun sa may labas. Kaya kasi I think ang ginagawa kasi nila, parang pinapaubos muna, pinapalit na yung pila. Nagkataon kasi na madami tayong makakasabay dito. Mga ang iba ay OFW, tsaka foreigners. So, sige, basta may leeway tayo. 1 hour later, nakapagpapalit na rin ng pera to 100 euro lang. Pasok tayo ng immigration. So, hindi tayo dumaan sa Pitmigal. Baka may pahangin. Anyways, okay, pasok tayo sa international. We are in the clear. So, okay, happy talaga eh. Kuha naman tayo ng kape. Punta tayo ng Starbucks. Tapos, kailangan ko nga pala mag-update dun sa Facebook. Hindi pa ako nagsasabi na ako aalis ngayon. Alam mo, all of this para sa akin has been a poorly kept secret. Kaya, kailangan kong mag-explain. Just a quick update lang. Kasi I got you guys covered naman eh. At the time of recording, nag-upload ako nung rest ng Bacolod series. Yeah, so magkakaroon tayo ng mini vlogs. Yeah, for the duration na wala ako. And dahil kasi mahaba-haba to, I really wanna take some time to rest din eh. Yeah. Clear my head. Mga ganun bagay. Oh, damn! Wala yung Starbucks. Sige. May Boss Coffee naman. Nagpanik eh. Alam mo, hindi mo bubuhay sa kape. Nga walang kape. Well, technically, I can't. Yeah. Dahil ang dami nating mga lakad na kailangan natin ng kape. Hello. Ang kito yan, large iced cafe mocha, please. Kelvin. Yep. Thank you. Dami tao. Nag-ready na lahat ng tao, so malamang malapit na tayo mag-board. Sabi na nila 10:45 eh. It's already 10:35. 10 minutes. Suot ko na yung neck pillow na binili ko sa Glorieta. Let's go, baby!
vuelo. Okay. Touchdown, Dubai. Sabi na first time ko dito sa Middle East. Who would have thought na 2025 would mark the year ng first visit ko sa Middle East and Europe. Yeah, taking it in. Okay, first order of business natin, banyo na muna. Palm trees. Nung bago ako dumating dito, before I shot this clip, nakipag-usap ako din sa isang IO. So, nakakatawa dahil kasi he's from Nigeria. Tapos, parang tinanong niya ako first time ko na dito. Tapos, sabi ko, nakakatawa dahil kasi tinanong din daw kung kamusta yung layover, ganun. Ay, yung flight. Tapos, sayang daw kung matagal sana yung layover. Makapag-ikot-ikot sana. Pero, alam mo, ang dami ko nakikita din dito ng mga vlogs about this. And, ang dami din natin mga kalaman. Yeah, may mga ilang kalaman din nandito. So, who's to say, malay nyo, the future. Very interesting. Parang yung flight data na sasakyan ko papunta dito sa flight data na pupuntahan ko na connecting ko. May mga ilan namang gagaling New York, the Big Apple. Yes sir. Alam mo, if there's any bucket list talaga na gusto kong puntahan anywhere, it's definitely the Big Apple. Mahaba-haba pa naman ang layover, so sige, experiment tayo na konti. I mean, naghahanap kasi ako ng sign ng Dubai. Tapos, kahit doon magpatik lang ako ng picture. Parang masabi lang na nandito no? Buhay ng turista. Yeah. Dami ko naririnig ng mga Pilipino dito sabi daw nga, mga kwentuhan nila parang pabalik na ng trabaho, mga ganyan. Buhay ng OFW. Been chilling here for a couple of minutes, so baka makatulog ako dito. Di pa tayong Starbucks. Sabi daw nila gumagana naman daw gumagana ang Gcash card dito. So punta tayo ng Starbucks. Try natin. Dahil kung hindi, baka i-credit card ko na muna. Dahil nagpapalit na kasi ako ng euro dun sa airport pala. Nagpapalit ako ng €100. Ang palitan kasi ngayon is 61. So, gulat nga ako dahil kasi dun sa ibang forex naman, nasa 58 lang Pero siguro nataon. Importante meron. First purchase dito sa Dubai. Kape. Grabe. I need to pick me up Grabe tumitingin ako dito sa labas. It's 6:15, 17 dito sa Dubai. And hindi pa bukas hindi pa lumalabas yung araw. I'm not sure kung anong oras yung sunrise dito, pero I mean, bago man lang mahagilap pa lang siya bago man lang sumakay ng aeroplano. What up? Alam mo, sobrang game changer para sa akin yung feature ng Emirates na makikita mo yung POV ng aeroplano sa labas. So at least hindi ka na makikita doon sa window seat. Pwede man lang pindutin sa screen tapos makikita mo yung view ng palipad yung pag-take off. Grabe. Kung hindi lang mahal sa Emirates sana kumuha ng ticket parati dun. One day. Tsaka I think may validity lang kasi yung Schengen visa ko, so parang 40 parang 90 days lang ata. Tapos pagkatapos nun, kailangan ko na kasi mag-apply ulit. So I think should I go for another European tour pagkatapos nito, baka kailangan ko kailangan ko naman na mag-allot ng sobrang daming panahon. Lot of time and effort to go there. So, for the future siguro.
Picture of the sunrise down. Okay. How's time ba niya? Currently killing time right now, so ano to? Kanina pa akong paikat-ikat lang dito sa area. Kakatawa, ano, parang ang Dubai kasi, or from my understanding, ng Middle East most of the time, nung hindi pa nila de-develop ng todo, parang ano siya, alam mo yung parang ano lang, commuting place lang or commuter, parang ganyan eh, parang ano to, ano nga ba yung term yan? Para siyang ano, yung stopover place lang, stopover country. Tapos, parang connecting kasi siya pupunta sa mga ibang bansa. And naging initiative kasi ata ngayon ng Middle East is i-develop to na become like a destination talaga. Which is nakakatuwa. So, you could expect na talagang ito to, nang de-develop talaga to ng ano, ng government, ng Emirati President, ng Emirati government. Buti na rin. That they may board now or at their leisure. Please have your boarding passes ready for presentation. Thank you for choosing Emirates and we wish you a pleasant flight. One more. Let's go, baby. On your right hand side. Second row. This plane has a second floor. So nandun yung, kung tama yung pagkakaintindi ko kasi nandito yung ano, parang yung mga private booths. I'm not sure kung meron din dito no shower eh, pero alam ko dito parang ganda nung lounge doon sa taas. Talagang legit na parang kwarto talaga. Sana all no? Mahal kasi nito eh. Parang pag pinakash mo kasi ito, parang nasa may 50,000, ganun, 50,000 euro, mga ganun, $50,000. Sana all may ganun pera. محظور بموجب القانون مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية. I got the picture. Lapit na mo. Upright with the armrest down and your seatbelt securely fastened. All the way your tray table. Di assicurarvi che i vostri bagagli siano riposti sotto il sedile.
Seryoso? Signal sign has been switched off. So cool. Before leaving us today for your safety. Lamig. Touchdown Italy, touchdown Europe. For the first time, new continent. Ang lamig. Okay na sa immigration, so ano to? Nakuha na ka ng gamit. Ngayon, lapin natin si brother na driver. Sa arrivals daw siya. Not sure kung nasa labas o nasa loob. Ay, lamig. Lamig. Oh, okay. So, yung kasama ko, yung pumick up sa akin si Antonio. Si Antonio daw, plano niya pumunta ng El Nido next year. So, nagbibigay lang ako ng konting tips. I'll extend the gesture na lang siguro pagkatapos nito. Bigyan ko lang siya ng mga magandang tips pag pumunta doon. Alam mo naman, pag Pilipino, kahit na hindi ka pa pumupunta, basta vouch ka lang ng vouch eh. At talaga, our hospitality, man. Sige, this tayo. Junkies, so homeless, you know? Who stay? Yeah. So, time on my clock right now, it's 3:40 in the afternoon dito sa Milan. Plano ko na munang bumaba, hanap tayo ng grocery store, tapos stock up on supplies. Just explore the neighborhood. Yan yung mga advantages ng mga day zero eh. So, sige, tara. Di ko na rin muna dadalhin tong camera. So, I think kanto dahil kasi since I'm still unpacking at whatnot eh, wala pa namang malaking mangyayari ngayong araw. So, let's go. Ba siguro magsuot na rin ako ng scarf. Grabe, alamig dito sa labas. Mga kababayan, kamusta kayo dyan? Buwisit. Lang yan, lamig. Ang lamig na parang katulad ng sa ano. Katulad nung mga bandang 3rd day, 4th day ko sa Japan. Ganun level. Lang yan, lamig. So, it's a few hours later and I figure ito na yung mga free time ko if ever ngayon sa Milan eh. Kaya, sige, let's do some night exploring. So, hopefully hindi ako maligaw. Just making sure lang I'm already making precautions. So, wallet ay nakaiwalay. Fund transfer na muna. Credit card, gagamitin lang siya for only big purchases. So, pag food, I could use yung cash on hand ko and I could make fund transfer sa debit card. Yun lang. So, backpack very light. Yeah. Chances are maliligaw pa ako. Waiting for the bus at the bus stop. Yung susunod na darating dito is 8, mga around 8:13. So, minus 4 minutes. Yeah. Shoutout nga pala sa motif ko. So, bumili kasi ako ng long sleeves kina Bossmate. Tapos, so far, sobrang kapal niya. Tapos, nilagyan ko ng heat tech. It's holding up. So, good to. Mamadadala ko to sa Japan. Whoa! I could see it. Holy! Damn, it's beautiful. Hot damn, it's beautiful.
Initial comments ko lang dito sa iba siguro dahil kasi iba yung supplier nila dito, pero yung spaghetti nila hindi sobrang tamis, pero still not too far from home. Yung chicken nila iba yung timpla dahil kasi siguro iba yung supplier dito. Hindi siya yung usual na parang may certain timpla kasi yung Jollibee so alam mo, just to get your fix and remind you of home, can't really complain. Tapos itong chicken tenders, very pretty good. Heinz barbecue sauce. Punta tayo sa pinakababa. Breakfast. Yeah. It's going to be a while siguro bago ako bumalik ng Italy or in Europe in general. The goal right now or the itinerary is still in Asia. 2026. Probably. Bigat lang siguro dahil kasi ang bibilis ng mga nangyayari kahapon Kaya, yeah. Ano ba nangyari kahapon? The view from the mountains is so beautiful. Parang bordering Switzerland na dati dahil kasi this is the northern part of Italy. And ang ganda ng timing ng pagnood ko nung series ni Hannibal nung nag-cross siya ng Alps. Dun sana video ni Oversimplified. Tapos pinakita na sobrang lamig kasi nung sobrang lamig din sa Swiss Alps na parang napaka daunting yung task with all the cold and everything. Now being here in the northern part of Italy, parang it makes sense. It makes sense. Ang lamig. But anyways, I'll probably be back here in the future. I just don't know kung kaya siya this year or kung sa 2026 man tayo natin. Yeah. Probably be a little bit more better. Yeah. Yung pala din, nakasalubong ko dun sa baba si Luciano, si Vittorio, at saka yung kanyang wife. So, if you guys are seeing this, grazie mille. Thank you for everything. I appreciate it. Even though there's a really big language barrier, I felt the friendship. I really felt the camaraderie. It really means a lot. So, if you guys see this, I hope to see you guys down the line. Maybe you're in the Philippines, probably. Yeah, hit me up. Until next time, I guess. Okay, let's get a move on na. So, it's already 7:45 right now. And ang pipiliin ko na ruta siguro, try natin mag-train. So, ang nakita ko na isang ruta, may isa, green line. So, diretso. Dun sa nilakaran natin from the first day. Lakarin natin yung pababa. Tapos, dalawang sakay from green line. Tapos, sasakay din nata ako ng yellow line natin nakalagay. Basta parang ganun. Pero it leads to the Duomo. And most of the day kasi we're gonna be spending there. So, I can't wait to get the day started. So, ano pa ba ginagawa natin? Taka na. Nag-inyebe yung mga kotse. Pag nag-negative kasi yung temperature dito, chances are madalas mangyari yun. Kaya ang ginagawa daw nila, pag nagsiscrape to kasi sila ng pag nagsiscrape sila ng snow mula dun sa windshield, ang ginagawa nila ay binubusan mo minsan ng may tubig. Pero discretion lang yun dahil kasi baka mabasag din yung windshield. Yeah. Grabe. Tindi na lamig dito. But it's very beautiful though.
It's peaceful here. Paano pa kaya pagdating ng pagdating mo sa capital, sa Central? O siguro doon madaming tao. Might wear a scarf dahil kasi sobrang naglalamig yung bibig ko, and pag ganito, nararamdaman ko sa lalamunan ko. Mawawalan ako ng boses. Nice. Ang ganda ng architecture dito, no? Alam mo na ang dami mga design, especially yung church. Ang tagal na siguro or ano ba sabihin? Ang tagal na siyang na-erect, na-construct. Kaya talagang din siya. Historical landmark, historical city. Ang dami. I can see him. And we're back. Feels so good. It's pretty cool. Yeah. Ang dami ng tao dito sa may pinag-uupuan ko. I'm rambling dahil kasi ang lamig. Tayo natin pumasok. So, hindi pwede pumasok, edi diretso na kagad tayo sa Vittorio Emanuel. So, upon checking, yung pag-book ng tickets para pumasok ng Duomo ay puno na for today. Sige. Kailangan kasi daw siyang i-book in advance dahil kasi nung tinignan ko yung QR, ang pinakasunod na available date would be the 16th. Wala na ako dito. Alright. It's amazing. Check it out. So dito sa loob ng galeriya, nandito yung mga designer brands. So as you can see, YSL. Tapos nandito din yung iba Rolex katabi. Coco Chanel. Ang dami ng mga yung mga designer brands nandito. Pero we're looking for, well, syempre yung afford ko. Pero something na wala sa Manila, wala sa Pilipinas. And wait, at kung nandito ka daw, kailangan natin daanan yung Bull. That was pretty fun. So, sige, ikot tayo. May nakita ko McDo. Pwede. I mean, it's 9 in the morning. So, pwede tayong dumama na saglit. Tapos, tingin-tingin na rin tayo kung ano pwede mabili. Sweets, oh. Bumili na ako ng chocolates. First damage natin, €45.
There Thank you you so go. much. Thank you. Enjoy. May patong lang. Grabe ang rich nun. Ang ganda ng flavor. May nakapila na dito sa tabi ko. Ito. And sabi daw nga nila, pag mayroong pila, it's really good. Kain natin ito sa labas. Damage natin, 650. Oh damn, may cannoli din pala sila. Dapat kumuha ako. Doon na siguro sa kabila. Panzotti. Ham, really hot cheese, fluffy bread. Grabe, sarap na to. So ulitin. Mga kababayan. Mga kababayan, kamusta? Tumas na ako dito sa McDo at kailangan ko kasi ng kape. Nagkataon yung staff ay mga Pilipino, narinig ko mag-Tagalog eh. Sobrang nakakatawa. Sabaw na sabaw ako dahil kasi tinatanong nila kung taga saan ako. O sinagot ko Manila. Tapos yung pala, ang tinutukoy nila kung saan ako galing, kung taga dito ba ako sa Milan. Dahil kasi malaki yung Filipino community dito. Pero sobrang laptop. Anyways, yung mga naman simple kaligayahan nga ng mga OFW na nagtatrabaho dito eh. Gotta keep each other, you know, happy. Anyways, so shoutout sa kanila if ever makita nila to. As for me, a much needed cappuccino. Time check, so it's already 10. Mga gantong oras siguro pagkababa ko. Diretso na kagad tayo dun sa mga bilihan. Nung nag-ikot ako, nakita ko yung Nike somewhere dito. Puntahan natin yun. Mabilang ko man lang yung kapatid ko. Si dad bilang ko na rin, so dalawa na kagad. Tapos si Fatima kasi bibilang ko lang dun sa sa grocery which is Carrefour. Yeah. Yun lang naman. Wala naman ako napangakuha ng pasalubong dito eh. As for me, hindi ko alam kung bibili nga ako dito eh. Pero pag minadaanan siguro tayo na kahit pabango. Basta after nito kasi one restaurant na lang yung gusto ko talagang puntahan ever since we go back to the hotel. Tapos ayusin lang natin yung mga impake. I'm actually thinking dahil kasi magkakaroon din naman ako na layover sa Dubai, but hindi din ako kaya natin kung makakabili, but no promises. Kaya natin bumili sa DXB. Yung palang kinuha ko lang dito ay french fries at tsaka coffee. Kasi kinila ko lang talaga ng kape. And can't go wrong with french fries dito sa McDonald's, even in Milan. Yung salsa hot devil nila, parang really spicy salsa. Pretty good. Alright, so lakad ulit tayo. Punta naman tayo nung punta ulit tayo nung Nike, like I said earlier. And pagkatapos nun, at least makover natin dalawa. Makover ka na rin lahat ng mga miyembro natin ng pamilya sa pasalubong. I'm not sure nga din kung mabibigay ko agad yung iba ngayon eh, or hord hanggang Pasko. Pero great memorabilia. Pretty nice memorabilia kung ganun. Sige, let's look for Nike.
you. Thanks so much. Good. Let's go. Okay, goods dito si Jordan. Paano ba? Tumitingin pala ako, so halos lahat pala ng mga picture frame shops na nakikita ko, it's 1 kilometer away at nagsasaka sila na alauna. Nako, hindi ko madadaanan. Nako. Sige nga, pinakalas naman. Balik tayo ng galeriya. Yes. Okay na yan kay Ma. Right, so, ito yun, tapos tayo. Okay, so, unexpected din, no? Pero, sige, balik ulit tayo ng Duomo, balik tayo ng Galleria Victoria Manuel. Kakalabas ko lang dito sa odds store, so, what are the odds na? Sige, so, technically covered na ako para sa lahat. Sorry. Ang kailangan ko na lang gawin is pumunta ng Carrefour na muna pagkatapos noon. Get lunch. Yeah. So far, pretty interesting. So, per recommendation ni Mark, nandito ako ngayon sa Trattoria All'Atlantica dito sa Milan. And since first impression ko lang din kasi dito, so humingi na ako ng recommendation mula kay bar staff, kay restaurant staff. So, nirecommend yung Cotoletta at saka yung Osobuco. So, I figured if I'm going to have my last meals in Milan, I'm gonna make it count. So, okay, di tayo mag-splurge ng konti. Se Fracchio viene raccomandato. Pretty good. Fracchio l'ho letto. Yes, pretty good. Prendi Fracchia. Sei veramente un uomo di me. Ma c'è dentro il Cabernet? Kaya natin. Meron siyang din reso na sauce dun sa risotto. Kaya naman natin siya. Oh, that's good. Due tavoli a uno e cambio. Rice is well cooked. Buttery flavor. Tapos may hintong saffron. Ayan, try naman natin yung Osobuco. Ang only point of reference ko na for Osobuco ngayon sa Pilipinas ay Buongiorno. So, lambot. Puso. Adesso il caffettino Puso sì, buono. mangiare la parte dentro. So tender, so flavorful. Che strano. The best part is inside the bone. Ah, the bone marrow. Yes, inside. This part is the best one. I'm excited. The money shot. Scrape it with a knife yung bone marrow. Tayo na konti. Just a little bit. Exactly. Solid yung katabi ko. Siya, sobrang bite niya. And pretty much get the idea na he loves his food too. Kasi habang nag-uusap sila, parang
sinasabi niya kung ano yung gusto niya, which is super great. Great for a foodie. Sometimes the journey is much more important than the actual food. Pero minsan, the journey to actually try the food is a great story in itself. Okay. Too many more of this kung sakali. Wow! If Milan has a signature dish, it has to be this cotoletta. It smells so good. Grabe. So yeah, let's break into this. It's veal cutlet, fried, similar to schnitzel. Sakagat. So flavorful. Jam-packed juices. Crusty layer, crusty outside. Sprinkled with the right amount of salt sa ibabaw. Definitely the pride of Milan. Grabe. Basahin natin yung dito. Malambot yung potato, as in fried lang siya. Pero it's so flavorful. Grabe. If I'm going to end my trip dito sa Milan with the perfect meal, it's these two. Kaya maraming salamat kay Mark. Maraming salamat para sa recommendation and looking out for me throughout the entire trip. Sobrang appreciate ko, brother. Cheers. Grazie. I can't resist. I have to try tiramisu here. So, sige, let's do it. It was perfect. So good. I'm having a really great conversation right now with one of the front of house. He explains to me kasi na food is happiness, and when you come here, when you experience good food, you're happy. You go out, your stomach is happy, you have a smile on your face, and your mind is at peace, your mind is quiet. And alam mo, parang the more I understand, siguro kaya ako ginagawa tong mga food travels ko, dahil kasi food makes me happy. Food is happiness. And to be able to tell the stories of what I eat wherever I go, that is happiness. It will make me miss Milan a little bit more. Okay, I'm going to admit, that has to be the best meal I had in Milan. Man. Until next time, Milan. Yeah, can't wait to be back. Gusto ko dito tayo ito. Susunod ulit. Bakit Duomo? So, ngayon, sige, ikot ulit tayo ng Vittorio Emanuel. Sana may mabili na ako. Yeah. Hopefully, man. Something to remember Milan by.
So, dito ako ngayon sa harap ni Leonardo and such a shame, no? Hindi lang ako makakapasok or hindi ako makadaan ng La Scala. Pero, it is what it is. Siguro try ko na ngayon pumunta ng balik sa hotel. So, kung madadaanan ko pa yung gusto kong bilhin na pabango, daanan ko. If not, baka try ko na sa Dubai. Baka pwede ko pa maabutan. Kung hindi naman siya kawalan. Dahil kasi honestly, ang pinaka-importante sa akin na mabili ko para sa sarili ko would be a refrigerator magnet to document lang yung travel ko dito sa Milan. The first one in Europe. Grabe. Ibang klase. Can't believe it's over. Pero at least, next time, diba? Alright, sige, tara. Let's get move on. At per Google Maps, 1 oras pa ang bibiyahe ko bago ako makabalik ng hotel. Another hour para makapag-impake at doon lang ako makapagpahinga sa aeroplano. Ciao! Dito na ulit sa train station mula kanina umaga. Final stretch. 1 more kilometer going that way. It has been real Milan. So, it's 5 o'clock. A few more minutes before I check out. Transpo, yung shuttle na maghatid sa akin sa Malpensa, sa MXP. So, after nun, pagka-check-in, antayin lang ako siguro malapit sa gate. Probably get an espresso, something. Tapos, yeah, it's going to be a 9-hour flight mula dito papuntang Dubai. Pagkatapos nun, from Dubai naman going to Manila, it's going to be another 12 hours. So that's going to be a 21-hour flight. It's gonna be brutal. But anyways, since gabi na rin naman yung flight, so I will pretty much be asleep. Baka magano lang ako. Probably taking some, take the in-house entertainment dahil kasi we're flying Emirates again. Solid na airlines, grabe, ang ganda. Tapos nun, just chill dahil kasi when we get back to Manila, it's going to be back to reality mode ulit. It has been real Milan. Arrivederci.
Bali, ang check-in daw natin is 17B. So, hinahanap ko yung check-in area for that. Pagkatapos nun, drop natin tong bag. And probably get to security na. Let tayo mag-chill near the gate. It's already 6, so probably get a coffee near there. I definitely underpacked. Alright, so we got our boarding passes. Ngayon naman, tayo ay pumunta sa gate. So, again, same line of reasoning. Doon na tayo magantay. Wala masyadong tao. Siguro dahil Saturday ngayon and you don't really expect people to fly out on a Saturday. Probably a Sunday, probably a Monday. Ganun. Milan duty free. Kumura lang sana dito sa duty free sa Milan eh. So, tumahal din eh. Ang maganda lang pag nandito kayo sa tax exempted siya. One more bathroom break bago tayo dumiretso dun sa gate. So, dumating na naman yung cabin crew. And sana nagbo-board na. Pag ganun kasi, antayin lang natin kung kailan yung group namin. Tapos, we're off to Dubai. Once again, we said, let's go baby! Okay, touchdown Dubai. It's already 8 o'clock at tayo ay kailangan pumunta sa connecting dahil it's gonna start boarding at 8:40. 40 minutes. I really hope I could get a coffee. Sadly, wala nang no time for coffee. Anyways, sige. Ang sa aeroplano. Everybody's hurrying up, getting to the gate. Grabe, no? Kung kailangan mo pa ng train or parang transfer going to the gates, sobrang laki ng terminal na to. Or ng airport na to. Umabot. That was a long walk. That pretty much serves as cardio. Full flight now eh. Yeah, as long as everybody gets home. One more flight to go and we're home. So one more time. Let's go baby. One of the best planes I've tried so far. It's nice to be home. Let's go home. We got work tomorrow morning. Back to reality na naman. Okay, nakuha ng bag. Ngayon, punta naman tayo sa Forex
Tapos, punta tayo ng bagong booth ng Grab. Sir. Layo nga lang daw lakad. Pagpalit, sabi daw nila nasa dulo daw yung booth ng Grab. I figure dahil meron ako nakikita mga fast food. Doon tayo pagkain. Kasi, kung saan tayan. Palag.